Sa loob ng 27 ibinagsak ng US Air Force ito ang pinakamakapangyarihang non-nuclear bomb at isang liblib na probinsya ng Afghanistan. Opisyal na sinabing nilusob nila ang isang pangunahing kuta ng insurgent sa lugar, ngunit may mga alingawngaw na may iba pang nangyari bago ang pambobomba ito. Ang totoong kwento, ang mga piloto na si Keida Johnson mula sa Royal Air Force ay lumilipad sa ibabaw ng Afghanistan pauwi nang bigla silang inatake ng isang rebeldeng grupo sa kanilang paglalaro. Tamaan ang magkabilang piloto ng jack sa kanilang mga upuan at nang bumagsak sila sa lupa ay napanaginipan ni Kate ang kanyang ina at anak habang mahigpit na hawak ang kanyang locket na may larawan nila. Makalipas ang ilang segundo, si Kate na ginaisang ni Johnson na humiling sa kanya na maglaro ng patay habang siya ay lumingon sa sunugin ang mga rebelde. Sa kasamaang palad, mabilis siyang napatay, kaya nang may lumapit na lalaki para tingnan si Kate, inilabas niya ang sarili niyang baril at pinatay ang lalaki at ginamit siyang panangga para patay yung iba. Pagkatapos ay nagpaalam siya kay Johnson bago mag-ipon ng maraming armas hanggat maaari at maghanap ng lugar na mapagtatagwan. Sinubukan din niyang makipag-ugnayan sa kanyang base sa pamamagitan ng radyo, ngunit hindi nagtagumpay. Ang isa sa mga rebelde ay talagang buhay at tumawag para sa backup, kaya kaagad Kate nakita niya ang mga truck na sumusunod sa kanya at nagpas siyang pumasok sa isang bunker area na may karatula at Russian na hindi niya mabasa ang mga pintuan ng mga kidenes sa mga ito, at bago pa ito masabi ni Kate para buksan ang mga ito, dumating ang mga rebelde at buksan ang baril ang dapat niyang itago para bumaril pabalik. Pagkatapos ng ilang bala ng palitan ng isa sa mga rebelde ay naghagis ng missile na tumama sa mga pinto at binuksan ang mga ito na nagbibigay kay Kate ng pagkakataong makalusot sa loob ng mga rebeldeng paparating sa kanya, ngunit hindi gumagana ang elevator. Dapat itong maingat na bumaba si Kate sa isang hanay ng mga hagdan upang maabot ang isang lugar na malalim sa ilalim ng lupa. Dito siya nakahanap ng higit pang mga palatandaan at Russian at nang sa ilalim ng mga kama, ngunit din ng isang hilera ng mga gas mask at ang katawan ng tila isang scientist. Sa isang mesa may mga kakaibang tala sa Russian at isang pen drive. Nagpa siya ang Kate na dalhin sa kanya. Ang mga rebelde ay bumaba din at nakahanap ng mga pang-araw-araw na bagay tulad ng isang mess hall na nagsasaad na ang mga tao na dating nandito ay nagmamadaling umalis. Sa mas malalim na bunker ay nakahanap din sila ng katawan sa isang kama. Kalaunan ay nahanap nila si Kate na tumatakbo upang magtago habang ang mga rebelde ay nagbukas ng mga ilaw na nagpapakita ng isang serye ng mga pod na may humanoid na hugis sa loob ng mga ito na sinasamantala ng Kate ang kanilang distraction upang patumbahin ang isang lalaki at pinaputok ang kanyang sandata. Habang pinaputok ng mga rebelde ang isa sa the pods, breaks and release is one of those humanoids on the ground. Then Kate noticed the drains and escapes through there, prompting all the insurgents to follow her. Para sa isa na mananatili upang tingnan ang kakaibang nilalang na ito. Kakaibang halimaw ay hindi kasing walang malay na tila, at kapag ang lalaki ay lumingon sa paligid, ang nilalang ay pinatay siya ng isa pang rebelde na natagpuan siya ni Keida na huminto habang ang kanyang kaibigan ay bumalik upang hanapin ang nawawalang lalaki, only to find the creature feeding on the poor guy. Kate get rid of her enemy by throwing a flare at him, then she begins climbing the stairs, or she shoots anyone who try to get in the way. Hinawakan ng isa sa mga lalaki ang bukong-bukong niya at hindi siya matitig ni Kate, ngunit biglang sumulpat ang halimaw at pinatay ang lalaki na hinayaan ang isang takot na si Kate na makatakas. Pagkarating niya sa mga pinto ay naabutan siya ng halimaw at sinaktan ang kanyang tiyan, ngunit si Kate nadulas sa tamang oras upang itulak ang halimaw pabalik ng ilang bala at isara ang pinto gamit ang mga tanikala. Sa labas ng bunker ay may isang rebeldeng pinangalanang maaaring naghihintay sa kanyang koponan, ngunit sa sandaling siya ay the monster he run away. Nagsimulang maglakad si Kate sa disyerto at huminto lang para mag-apply ng gamot para sa sakit. Nang makarating siya sa kalsada, nabangga siya ng truck ng American Army na nagkataong hinahanap ang mga nawawalang piloto. Matapos makita ang crash site na Corporal Jade, sinusuri si Kate para masigurado na nagsasabi siya ng totoo tungkol sa kanyang pagkakakilanlan at ninanakaw siya ng tulad nito. Pagkatapos ay sarhento na nangangako na aalagaan siya ng grupo. Balik sa base sa umaga at nakipagkita si Kate kay Major Finch, ang lalaking namamahala. Hindi siya naniniwala sa kwento ni Kate kahit na Hawk voucher para sa kanya, ngunit kinuha niya ang pen drive. Pagkatapos umalis ni Kate sa tent, si Finch ay tumawag sa kanyang mga nakatataas para magsumbong ng kakaiba aktibidad sa lugar. Ay patuloy din siyang nag-aalangan sa pagbubukas ng isang liham habang ang iba pang mga sundalo ay nagdadala ng kabir, at para sa interogasyon ay lumapit si Kate kay Jade upang magustuhan siya nito.
Tinanggi ni Jay na mayroon nito at nag-trigger ng away na hindi hihinto hanggang sa ibalik ng Jay ang locket pagkatapos ay ipinaliwanag ni Hawk na ang team na ito ay gawa sa mga outcast na Jade bilang isang kleptomaniac na doktor na si Wilkes ay dating adik at si Finch ay nawalan ng mas magandang posisyon dahil kinuha niya ang init para sa isang pagkakamali na ginawa sa susunod na cake ay pumunta upang makita si Wilkes upang suriin ang kanyang sinapupunan at inamin ni Wilkes na hindi ito mukhang isang bala ang ginawa ng mga beer at tent as well but when Kate asks him to back her story hindi siya sumasagot maliwanag na naiintindihan niya ang ibang sundalo nagtataka kung paano may bunker doon na hindi lumalabas sa satellite images kaya nagpaliwanag si Kate it's very hidden and nagpapatuloy sa paggamit o photographic memory para isulat ang sign na nakita niya sa Russian biglang ibinunyag ni Kabir na nagsasalita siya ng Ingles at Russian at ipinaliwanag ang sign na nagsasabing huwag pumasok. Sa wakas ay kinumpirma din niya ang kwento ni Kate na ang ibang mga sundalo ay nalilito dahil sa bunker A Soviet na ito ay dapat na nasa 30 taong gulang at walang sino man ang maaaring mabuhay doon nang walang mga bagong supply sa loob ng mahabang panahon na iyon ay dapat panatilihin ng mga pod na iyon ang mga nilalang at ilang uri ng katayuan. Sa isang bunker isa pang nilalang ang nagpreno sa bahagi nito at nagsimulang buksan ang pinto kapag sumasapit ang gabi ay sama-sama sa Jade para sa pagbabantay sa gabi habang ang nalaman ng ibang mga sundalo na lalabas sila ng 3 oras na shift dahil inaasahan nilang sa wakas ay nabuksan ni Finch ang kanyang liham at nalaman na hinihiling siya ng kanyang mga superior na bumaba sa pwesto galit na tumawag siya sa telepono at nalaman na gusto ng mga nakatataas ang nilalaman ng pen drive ngunit hindi niya ito ipapadala maliban kung siya ay makakuha ng isang paliwanag at marinig ang katotohanan ay nag-iwan sa kanya sa pagkabigla habang sina Kate at Wilkes ay nagtatanong kay Kabir na nagpapaliwanag na hindi siya bumaril ng sino man. Siya ay isang driver lamang na nagtatrabaho para sa mga rebelde upang protektahan ang kanyang kabit ng pamilya ay nagsuri sa kanyang lalaki at nagpadala ng isang pribado upang mapawi ito gayunpaman sa sandaling siya ay lumiko ay narito ang isang ingay at nakitang ang sundalo ay wala na at nag-iwan lamang ng kaunting dugo. Nakarinig din ng ingay sina Jones at Brum at sa sandaling suriin nila ay may napansin silang kumpol ng mga halimaw pagpasok sa kanilang base ang buong koponan ay agad na pumwesto at nagpaputok. Habang si Kate ay nagtataka kung ang halimaw sa paanuman ay nagawang subaybayan ang kanyang kawit ay nagpaalam na salay ng sitwasyon at si Field ay sumusubok na tumawag para sa backup ngunit ang mga radio tower na nawasak ng mga halimaw ay napakalakas ng mga halimaw at hindi sila sinasaktan ng mga bala kaya sa lalong madaling panahon ay nagsimula ang mga sundalo, nasaktan o namatay simula sa bawat pag-alis ni Wilkes ay may posibilidad na mag-alok ng medikal na atensyon pagkatapos sabihin kay Kate na manatili at manood ng Kabir ilang segundo mamaya. Pumasok ang isang halimaw sa medical tent at ginamit ito ng napakahabang oras para mahuli si Kate ngunit sa kabutihang palad ay maaaring o nakahanap ng machete sa dibdib at ginamit ito para patayin ang halimaw pagkatapos ay inabutan niya ng baril si Kate bago tumakbo palabas ngunit agad siyang nahawakan ng mga sundalo upang panatilihin siyang bantayan sa pag-aakalang sinusubukan niyang makatakas hanggang sa magsimula ng apoy ang mga sundalo bago nila tuluyang maiiwas ang mga nakakatakot na bagay na ito. Isang lugar kung saan nagtitipon ang lahat ng kawit na ito ay nagkakaroon ng pagkakataon na humingi ng takip upang maligtas ang Finch kasama ng mga Wilkes sa sandaling iyon ang isa pang halimaw ay pumasok sa mga Finchtat kung saan hindi nito pinapansin ang lahat ng mga bala upang tamaan ang pangunahing Finch ay iniisip na malapit na siyang mamatay kapag ang Hawk ay ipakita at barilin ang nilalang na ito ay nakakagambali sa sapat na oras para sa Finch na makakuha ng isang masama at bagsak hanggang mamatay sa labas ng grupo ay nakahanap ng isang lalagyan kung saan maaari silang magtago ngunit Brum. Kailangan itong magsikap sa pagpili ng kandado dahil wala silang susi kapag dinala ni Hawk at Wilkes si Finch na sinubukan silang salakayin ng isa sa mga halimaw kaya nagpaputok ang mga sundalo at sinamantala ni Kate na tumalon dito gamit ang palakol, napagtanto na ang bibig ay ang mga nilalang na mahina ang lugar, mayroon pa ring maraming mga nilalang na darating kaya sa sandaling makabalik ang tatlo ay nagtago sila sa lalagyan at nagpasya na maghintay hanggang umaga upang makita kung ano ang mangyayari ang mga sundalo. Maingat sa Kabir ngunit panatilihin ang mga puntos na iniligtas niya ang kanyang buhay at maaaring sa wakas ay sinabi sa kanila kung ano ang alam niya na hindi pa siya ipinanganak noong sumalakay ang mga Russian at ang mga tao sa kanyang nayon ay aabot sa kanila ang bagong digmaan dahil ang isang bituin ay nahulog sa lupa at niyanig ang lupa sa mga beer tinuruan siya ng ama na lumaban at pagsapit ng 1988 puwersa ng Afghan ay nagsimula ng ibalik ang tubig sa kanyang nayon sa pag-asa hanggang isang araw nagsimulang mawala ang mga tao sa kalagitnaan ng gabi.
At kung minsan sa umaga ay makakatagpo sila ng mga katawan na parang sinalakay ng oso na isip ng kanyang ama na manghuli ng hayop na ito, ngunit sa sandaling umatras ang mga Soviet ay tumigil din ang mga pag-atake sa nayon. Huling 46 na tao at kabir ang kanyang ama ay hindi na nakarating. Bumalik sa susunod na umaga, ang grupo ay umalis sa lalagyan at natuklasan ang kanilang mga kaibigan na mga katawan ay nawala. Sinuri ni Wilkes ang isang patay na nilalang sa natuklasan na ito ay mga ngipin o sa mga hanay at retractable like a shark's, and its skin stick to function as body armor. There's go on the table dahil natutunaw ang nilalang dahil hindi ito makatiis sa sikat ng araw dahil ang balat ay matigas na kumikinang na gumamit ng drill para tingnan ang loob at nabigla siya sa matuklasan na ang nilalang ay may mga organo ng tao. Sa wakas ay nagpa siya si Finch na maging malinis at humingi ng paumanhin kay Kate na nagpapaliwanag na ang mga nakatataas ay palaging alam tungkol sa bunker. Ito pala Dark of Years na nakita ng mga tao ay isang starship at sinalakay ng mga Soviet ang Afghanistan para lang makuha ito. Ang digmaan ay naging smokescreen lamang, ang mga dayuhan ay ginamit sa mga eksperimento at ang mga nilalang ay resulta ng pagsasama ng alien dana sa human dana. Mayroong isang buong hukbo ng sila sa bunker at kagabi iilan lang ang sinabi nila para malaman ang mga kahinaan ng team, kaya malamang nababalik sila mamayang gabi. Ang pagtakas ay imposible dahil hindi nila magkaroon ng maraming gasolina at sila ay matagpuan pa rin ng mga rebelde nang biglang ang kanilang pag-uusap ay naputol ng mabangis na halimaw sa mesa. Pagkagising nito ay ginamit ito ng oras upang kunin muli ang gate na iniiwan siya sa isang uri ng kawalan ng ulirat. Habang nagtutulak palayo ay maaaring at ang mga sundalo, kapag sinubukan nilang pigilan si Finch, ay kumuha ng granada at tumalon sa halimaw para patayin ito, na ginagawa itong voluntaryong paglabas tulad ng letra ng isa. Pagkatapos nito ang mga sundalo sa wakas ay malaya na. Years hands because sayang end fight as earned their trust. Nahihilo si Kate at umamin na nung hinawakan ng nilalang ay parang naubusan ng utak niya, siguro para matutunan ang mga diskarte nila, pero may advantage siya. Alam niya kung nasaan ang pugad nila Kate, Hook, Jade, Wilkes, Jones at kay Brum ay ang lahat ng mga sundalo na natitira, ngunit sapat na ang mga tao upang bombahin ang bunker at kabir bilang upang sumama sa kanila dahil gusto niyang ipaghiganti ang kanyang ama. Pagdating nila sa bunker ay inihagis nila ang bomba sa loob at umalis para paputukin ito, ngunit hindi sinasadyang nahulog si Kate o ang locket at bumalik ang kawit upang kunin ito. Nagbibigay ito ng pagkakataon sa isang halimaw na sunggaban siya at ibagsak sa buong tingin ng team na sila nawala ang kanilang pinuno at naghahanda para sa pagpapasabog, ngunit biglang nakipag-ugnayan si Hawk sa kanila sa pamamagitan ng radyo upang kumpirmahin na buhay pa siya. Ayaw niyang bumalik ang koponan para sa kanya at sumang-ayon ang koponan. Ngunit binago ng susi ang isip ng lahat sa pamamagitan ng pagturo na ganoon din ang gagawin sa kanila. Ni Wilkes ay nananatili sa truck upang may tulak at mahaila niya ang sirang elevator para sa koponan, ngunit sa sandaling makarating sila sa ibaba ng bunker, Wilkes picks up ng isang nakababahalo na mensahe sa pamamagitan ng radyo na sila ay magiging isang missile strike at 20 minuto ay malamang na nakuha nila ang lokasyon dahil sa nakita ng tracker sa truck na wala ng maraming oras. Ang grupo ay nagpa siya na maghiwalay upang masakop ang higit pang tao sa paligid ng mas mabilis. Samantala, natuklasan ni Hawk na mayroong isang halimaw at ang parehong silid sa kanya at hindi nagtagal ay inatake siya ng dila nito, ngunit nagawa niyang magambala sa pamamagitan ng pagkagat ng dila bago ito pinatay gamit ang kanyang kutsilyo. Pagkatapos ay nakita niya ang lahat ng kanyang mga kaibigan na katawan at nakuha ang ilan, mga armas mula sa kanila habang ang koponan ay naghahanap ng Hawk na nakita ni Kabir ang mga bangkay sa mga mesa at napagtanto na ito ang mga nawawalang tao mula sa kanyang nayon na marahil ay ang mga ganoon kalaki. May dumating na mga nilalang. Maya-maya ay nakahanap si Kate ng isang bukod sa dingding na hindi niya nakita noon at nang buksan niya ang ilaw ay natuklasan niya ang orihinal na alien na lumulutang sa paligid na buhay pa. Sa sandaling iyon ay umalis si Pag-asa sa silid at humingi ng direksyon sa pamamagitan ng radyo upang maging na-intercept ng isa pang halimaw. Tumakbo siya ng mabilis at nagawang sumama sa kanyang koponan para patayin ang halimaw ng magkasama sa pamamagitan ng pagbaril sa ulo nito, ngunit naiwan ang marami sa kanila na walang bala. Samantalang sa labas ay biglang makikita ang sarili na napapaligiran ng mga rebelde. Ibig sabihin kailangan niyang magpaputok at ipagtanggol ang pasukan sa kanyang sarili sa bunker, ang mga nilalang o pagpisa sa mga kaldero. At dumating si Kate sa konklusyon na alam nilang darating sila dahil nabasa o iniisip nila. Tumakbo ang team palabas ng pod room at isinara ang pinto, ngunit patuloy itong hinahampas ng mga nilalang ng may kakaibang lakas, kaya nanatili si Joanne sa likod at hinawakan ang pinto para magbigay
pagkakataon na makatakas habang tumatakbo sila sa corridor. Jade, narito ang ingay na nagpapahiwatig na may darating na halimaw, kaya nananatili siya sa likod upang labanan ito at protektahan ang koponan. Sa sandaling makarating ang grupo sa elevator ay napagtanto nilang wala na si Jade at nagpa siya na bumalik para pagkatapos niyang sabihin sa koponan na umalis kung hindi siya babalik. Pagkalipas ng 2 minuto dinala ni Jade ang halimaw sa mess hall at pagkatapos makipagpalitan ng ilang hit ay nagawa niyang talunin ito para lamang pangalawa. Nalilito sa likod niya sa oras na dumating ang kawit. Huli na ang halimaw na napatay si Jade. Ang pag-asa ay nagsimulang makipaglaban sa nilalang gamit ang anumang mga kasangkapan na makikita mo sa paligid. Samantala napagtanto ni Jones na hindi na niya kayang hawakan ang pinto at umalis na tayo dito. Pagpapasabog ng bomba upang ibagsak ang lahat ng kasama niya. Narito ang pagsabog at nagtatago sa loob ng refrigerator bago ang apoy at nang silid na pinatay ang halimaw sa LA. Vader, mas maraming halimaw ang papasok. Ang team ay nauubusan na ng bala kaya nagsimulang tumawag si Bromhead kay Wilkes para hilahin sila pataas. Ay nakikipaglaban pa rin si Wilkes sa mga rebelde na ngayon ay papasok na sa loob ng truck upang makipag-away sa ulo ni Kate Brom at maaaring narinig din nila ang pagsabog at nagtago sa elevator para sa kaligtasan. Kasabay ng pagkamatay ni Wilkes sa wakas ang kalaban at pinaandar ang truck. Sa kasamaang palad ay masyadong mabigat ang elevator at hinailan nito ang isang truck na kasama nito, ngunit hindi ito mapigilan ni Wilkes dahil mas maraming rebelde ang dumarating at pinagbabaril siya ng mas maraming nilalang ang dumating sa elevator at si Kate at si Kabir ay maaaring ipagtanggol ang kanilang mga sarili gamit ang mga gawa at ang machete, ngunit si Brom ay mayroon lamang kanyang mga kamao at napatay. Ang truck sa labas ay patuloy na umaasenso kaya't si Wilkes ay kailangang umiwas sa daan at tingnan kung taglagas. Nakita ni Kabir ang truck na paparating at sinabihan si Kate na lumabas ng elevator habang pinipigilan niya ang nilalang. Nag-ambala kaya kapag ang truck sa wakas ay bumagsak siya ay namatay kasama ang lahat ng mga halimaw. Na Wilkes ay nahuli ng mga rebelde habang si Hawk ay bumalik sa gilid ni Kate habang sinusundan siya ng isang halimaw na magkasama. Ang 2 sundalo ay humawak sa mga wire ng elevator na mabilis na ibinalik sa kanila sa isang mabilis na pagbaril mula sa kawit. Sa sandaling makabalik sila sa labas, binaril ni Kate at kawit ang mga rebelde na nagligtas kay Wilkes bago siya mapatay sa ganoong paraan. Sandali may lumilitaw na eroplano sa langit at naghulog ng missile kaya itinulak ng 3 ang isang lalaki palabas ng kotse at ninakaw ang sasakyan para makatakas sa lugar na hindi sila naabot ng pagsabog. Bagamat tinutulak nito ang sasakyan palabas ng kalsada at sinigurado ni Kate ito ang pambobomba, ay nagmula sa gobyerno upang maalis ang mga ebidensya na tama ang kanyang teorya. Dahil sa sandaling iyon ay dumapo ang mga espesyal na ahente sa base upang maghanap ng anumang katawan ng hayop, ngunit umalis sila kapag nakakita lamang ng mga Finch. Kate ay hindi nag-aalala bagaman dahil ipinahayag niya na mayroon siyang pen drive kasama ang lahat ng intel na regalo mula kay Jade pagkatapos niyang ginamit para sa pagnanakaw upang kunin ito mula sa pagkuha. Ngayon kailangan lang nilang paandarin ang kanilang sasakyan. Siguraduhing mag-subscribe at magbigay ng notification para makapanood ka pa ng mga video na tulad nito. Salamat sa panonood.